Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Lance Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang mahinang tubig sa lupa, malapit na itong magbabad at direktang lulubog sa mga siwang na iyon, tulad ng naunang tubig. Ang lahat ay parang dalawang gisantes. Ano na naman ba? Nagkatinginan ang mag-asawa, mahirap bang hulaan ng mali? Ngunit kung hindi, ano pa kaya ito? Sa oras na ito, biglang tuwang-tuwang itinuro ni Ivory ang lupa, 3,000, tingnan mo. Kung babalikan mo, ang tuyong lupa ng lambak ng bangkay ay patuloy na dumadaloy mula sa ibaba, at ang pinakaloob na lupa ay nagsisimula ng bahagyang basa-basa. Napakasaya rin ng Aaron. Ang orihinal na basag na tuyong lupa ay unti-unting naibalik ang mga bitek, at ang lupa ay nagsimulang maging basa-basa dahil sa napapanahong suplemento ng tubig. Ilang sandali pa, nawala ang tuyong lupa at napalitan ng mamasa-masa at matabang lupa. 3,000. It's a success. Biglang natuwa si Ivory na parang bata, direktang hawak ang Aaron, sumasayaw at sumasayaw. Hindi alam ni Nayaner ang nangyayari, ngunit sumasayaw at sumisigaw pa rin siya kasama ang kanyang ina, hawak ang kanyang ama. Anyway, para sa mga bata, masaya lang. Palakihin ang isang bagay. Pagkatapos ng kagalakan, Aaron ay magiging isang napaka-ice apoy damo buto pababa. Ang bagay na ito ay maaari lamang lumaki sa yelo ng 10,000 taon, ngunit ang siklo ng paglago ay tumatagal ng halos 10,000 taon upang tumubo, at 10,000 taon upang magugat. Sa makatuwid, ang sobrang malamig na damo ay isang napakahalagang materyal na alchemy. Susubukan ng Aaron ang tubig. Pagkatapos mag-impake, dinala ng mag-asawa si Han Nayan upang maglaro sa likod bahay. Mabilis na lumipas ang oras na laging may kasamang pamilya. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, hindi tumitigil ang mga alagad ng liga. Maliban sa kinakailangang pagsasanay, ang natitira ay mga kalalakihan at kababaihan sa paghabi. Ang alyansa ay kailangang lumago, at mayroong napakaraming tao, na nangangahulugan na palagi kaming kailangang lumabas at pumasok sa isla, kaya kailangan lang ng mga barko. Para manirahan sa isla, kailangan ng mas magandang kondisyon, kaya kailangang linisin at ayusin ang Sianling Island. Sa nakalipas na 3 araw, ang Aaron ay pupunta sa bangkay ng lambak ng madaling araw upang tingnan kung may tumutubo na pyrophora, at pagkatapos ay dadalhin niya ang kanyang asawa at mga anak upang tamasahin ang kasiyahan ng, inilatag ko ang bansa para sa ikaw. Madaling araw, nang magtungo muli ang Aaron sa lambak ng bangkay, kumukulo ang buong tao. Sa lambak ng bangkay, isang maliit na usbong ang lumabas sa lupa. Nangangahulugan din ito na tama ang mga inaasahan at paghatol ni Aaron at Ivory. Hanggang ngayon, naunawaan din ng Aaron ang tunay na halaga ng lambak ng bangkay. Maaari nitong gayahin ang lahat ng uri ng ekolohikal na kapaligiran, upang ang lahat ng uri ng halaman ay makumplito ang paglaki ng sarili sa ilalim ng proteksyon nito. Dahil dito, mayroong lahat ng uri ng mga buto sa palasyo sa ilalim ng lupa. Kapag ang ika-7 araw, Aaron tinanggap ang pulang labis na yelo apoy damo, Aaron lubusan nasa sabik. Sa lugar na iyon, kinuha nila ang 12 ng mga mahalagang uri,
lahat ay itinanam sa lambak ng bangkay, at pagkatapos ay masunuring naghihintay para sa kanilang kapanahunan. Siyempre, hindi idle ang Aaron. Sa mga araw ng paghihintay, sinimulan ni Aaron ang kanyang paglalakbay sa alchemy sa pamamagitan ng paggamit nitong sobrang yelo at apoy na damo at gamit ang paraang nakatala sa aklat na may double dragon tripod. Upang hindi mapatawa ang sarili, pumunta si Aaron sa templo sa ilalim ng lupa upang pinuhin, at gumawa ng mga eksperimento na may pinakamababang pagdadalisay. Nang makaranas ng mga pagsabog ang templo sa ilalim ng lupa, lumabas ang unang tableta ng Aaron, na makikita man lang sa hitsura nito. At pagkatapos, ang pangalawa, ang pangatlo. Hanggang makalipas ang 7 araw, ang Aaron ay nakabisado ng maraming kasanayan at pamamaraan ng alchemy ayon sa aklat at maraming mga eksperimento. Sa lupa ng templo sa ilalim ng lupa, mayroon ding maraming mga produktong tapos na mababa ang antas. Hanggat ang mga bagay na ito ay pino, maaari pa itong gamitin sa mga batch, na karaniwang nilulutas ang pang-araw-araw na paggamit ng karamihan sa mga alagad. Ngunit hindi iyon sapat, lahat ay mas masigla kung ito ay gagamitin bilang gantimpala. Bahala ka. Itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata sa Jibang Huakaw. Gayunpaman, bago ito pinuhin, bumalik si Aaron sa lambak ng bangkay at inani ang ilan sa mga pinakamagagandang materyales na kanyang itinanam noon. Pagkatapos, oras na para magpatuloy. Sa kanyang nakaraang mayamang karanasan sa pagkabigo, binago ni Aaron ang lugar ng alchemy sa isang espesyal na silid ng alchemy sa isla ng Xianling, at sinimulan ang kanyang malaking plano. Ito ay isang buong buwan. Sa buwang ito, malaking kaguluhan at pagbabago ang naganap sa mundo. Ang pagkabigo ng Yaoshen Pavilion sa Qinglong City ay nagpagalit sa umuunlad na Yaoshen Pavilion. Matapos ang pagbitay kay Fuya, ang salarin, nagpasya ang Yaoshen Pavilion na hugasan ang kahihiyan sa sarili nitong paraan. Sa maikling panahon ng 1 buwan, lumawak ang Yaoshen Pavilion mula timog hanggang hilaga, at naglunsad ng mas direktang pag-atake sa mga tumatangging sumunod. Maraming sekta ang tuwirang nilipol upang maging halimbawa sa iba. Noong panahong iyon, maraming sekta ang namutla nang marinig nila ang tungkol sa Yaoshen Pavilion. Ngunit ang Yaoshen Pavilion ay halatang hindi nasisiyahan dito. At ang pagtulong sa pamilya ay nagudyok din sa spring moment. Nakahanap si Fu Mei ng hita. At ito ay isang magandang hita. Si Aaron ay dating naging kaaway, Ye Shijun, ang anak ni Ye Wuhuan. Pagkatapos ng kamatayan ni Ye Wuhuan, natural na minana ni Ye Shijun ang lahat ng iniwan ng kanyang ama. Siya ay isang mayamang tao na may 100,000 tropa at maraming kayamanan sa lungsod ng Chanho. Sina Fujiya at Yejia ay magsasama-sama mula ngayon. Sa katunayan, ang paglipat na ito ay may ilang epekto. Sa ilalim ng kombinasyon ng pamilyang Ye at ng matandang pamilya, ang puwersang ito ay umaakit sa maraming tao na sumali. Usap-usapan din na ang tuktok ng asol na bundok ay interesado sa Ye-Fu Alliance at nilalayon nitong ilagay ito sa sphere of influence. Sa harap ng mga interes, walang forever na kaibigan o forever na kaaway. Nang makita ang lakas ni Ye-Fu sa tuktok ng asol na bundok, hindi na pareho ang kanyang pananaw. Sa harap ng patuloy na lumalawak na impluwensya ng walang kamatayang lugar sa dagat at ng gamot na God Atek, ang tuktok ng asol na bundok ay tiyak na gustong manalo sa lahat ng puwersang mukhang magandang labanan. Gayunpaman, si Fu Tian ay isang tusong matandang lalaki. Hindi niya tinatanggihan ang tuktok ng bughaw na bundok o tinatanggap ito. Kapag lumingon siya, tila siya ay magkasalungat sa walang hanggang sea area. Malinaw, siya ay naglalaro ng barahan ng pagtutuli, dahil si Fu Tian mismo ay ambisyoso pa rin. Upang maisakatuparan ang kanyang ambisyon, plano ni Fujiya na lumipat sa lungsod ng Shuilan sa tabi ng lungsod ng Chanho. Gusto niyang umasa sa isa't isa na may sungay sa magkabilang panig. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng kapayapaan. Sa kabaligtaran, ang undercurrent ay mas aktibo. Ang vortex center ng undercurrent ay ang paaralan ng nihilism kung saan nanatili ang Aaron. Ang nihilism parcel ay matatagpuan sa tuloy-tuloy na kabundukan sa junction ng dalawang lungsod. Para sa dalawang pamilya ni Ye-Fu, ang pag-ukupo sa nihilism parcel ay maaaring ganap na magbukas ng sentro ng dalawang lungsod at magkaroon ng suporta sa isa't isa. Kasabay nito, kapag ang dalawang lungsod ay natigil sa posisyong ito, sa sandaling suportahan nila ang isa't isa,
Maaari silang kumuha ng magkasanib na vertical mode, at kahit na dahan-daang umunlad, na kinokontrol ang buong timog silangan na rehiyon. At ang Yaoshen Pavilion ay sobrang hinahangaan din ng nihilismo. Dahil nakikita ni Ye Fu at ng kanyang pamilya ang ganoong mahalagang posisyon, paanong hindi ito nakikita ng mga tao sa Yaoshen Pavilion? Bukod dito, kapag nasakop mo na ang posisyon na ito, maaari mo ring harangan ang lalamunan ng dalawang pamilya ni Ye Fu, upang hindi sila maging ganoon kalakas, at maaari mo ring ibagsak ang puso ng dalawang pamilya ni Ye Fu sa tuktok ng asol na bundok, kaya na ang dalawang pamilya ni Ye Fu ay maaari lamang pumili ng kanilang sarili. Sa makatuwid, ang nihilismo ay tila kalmado ngayon, ngunit sa katunayan, ang digmaan ay tila napipintong anumang oras. Kamakailan, ang nihilist ay desperadong naghahanap ng mga kakampi, sinusubukang mabuhay. Nang bumalik si Bai Xiaosheng dala ang balita sa kanyang bangka na ginawa ng alyansa at ang mapa na iginuhit ng Aaron ayon sa rutang nasa isip niya, ay report na sana niya ito sa Aaron nang makarinig siya ng malaking pagsabog sa likod bahay. Nang ang lahat ng mga tao ay sumugod sa likod bahay, nakita nila na ang orihinal na magandang silid ng alchemy ay napunit na ngayon, nag-iwan lamang ng isang frame na nakatayo sa lugar. Sa lugar na iyon, nakatayo ang isang maitim na lalaki, hawak ang takip ng tripod sa kanyang kamay, tulala sa tabi ng tripod. Damn, leader, anong problema ni leader? Haha, hindi ba patay na ang alchemy? Damn, it's too much. Mamamatay muna ako ng mabilis. Nagkatinginan ang isang grupo ng magkakampi, saka nagbiro. Iniisip na may mali, ang resulta. Ganito ang resulta. Gayunpaman, maaari silang magbiro dahil nakita nila ang kakayahan ng Aaron. Naturally, alam nila na ang maliit na pagsabog ng tableta ay hindi makakasakit sa kanya. Binuksan ng anino ang kanyang bibig, at isang daloy ng puting usok ang lumabas sa kanyang bibig. Maliban sa Aaron, sino pa kaya ito? Nako, nawalan ako ng isang tao. Si Ivory rolled a white eye speechless, mabilis na kinuha, isang tuwalya at nagmamadaling pumunta sa Aaron upang panasan ang kanyang mukha. Kailangan mong tumakbo sa silid ng alchemy ng may kumpiyansa. Ngayon ay okay na. Si Ivory ay talagang galit at nakakatawa. Minsan ang Aaron ay napaka-mature at steady, at kahit malamig ay pumapatay ng mga tao. Minsan siya ay walang muwang at kaibig-ibig. Siyempre, alam ni Ivory na mas gusto ng Aaron ang huli lamang sa harap niya. Masaya ang puso ni Ivory, dahil sa harap lang ng mga taong mahal nila, ipapakita ng mga tao ang kanilang walang muwang na side. Damn it, masyadong itim, kaya ang mga ngipin ay napakaputi, isang ngiti, na nagpapakita ng gasukli na si Ivory, kinuha na ni Aaron si Ivory at binalingan ng isang tao ang malinis na damit ni poor Ivory, at ang buong tao ay nahihilo ni Han Sanchen. Nang huminto ang Aaron, alam din ni Ivory na maraming tao ang nanonood, at itinuro ang noo ni Aaron gamit ang kanyang mga daliri, napakaraming tao ang nanonood, sira ba ang utak mo? Panipi tuldok panipi, nakatitig si Aaron sa mga mata, ang buong tao ay tuwang-tuwa na walang katulad na sumigaw sa isang paraan. Anong naging? O asawa ko, ibaba mo ako. Maraming tao ang nanonood. Pulang-pula si Ivory at sinabi sa maselang boses. Dan, tapos na si Dan. Tumawa si Han Sanchen at ginulo ang kanyang isip. Biglang, ang double dragon tripod, isang nakasisilaw na liwanag na diretso sa langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.